itsura nito. Napakaganda nitong pambagot mga ka-farm mix, oh. Yan, sa mapagpalayang araw naman mga farm mates, nandito tayo ngayon sa ating mga alagang Peking duck. Tinitingnan natin mabuti kung may namatay sa kanila kasi ang lakas ng hangin, ang lakas ng bagyo. Normally pag tayo mag-aalaga ng mga halimbawa mga manok ay pag ganitong taglamig ay talaga napakataas ng mortality kasi nga nalalamigan sila. Pero ito talagang Peking duck, napakaalubang alagaan kasi hindi man lang siya ito, may dala nga pala ako dito mga ka-farmix na Indigofera. Aking i-check kung kumakain sila nito. Kasi ito ay pagkain ng mga kambing, napakayaman sa calcium. Try natin mga ka-farmix. Ayan o. Ayan, pinag-agawan mga ka-farmix. Kaakaw nila pala nitong Indigofera kasi masarap ito mga ka-farmix. Gustong gusto nga ito ng mga kambing, ng mga alaga natin. Ito ngayon mga ka-farmix ay nasa 3 weeks or 2.5. Hindi ako nagkakamali. Rinay ko ito, kumuha ko ng Indigofera kanina dun sa bukid mga farmers para matry natin kung kakain. Hindi tayo nagkamali, talagang sila dito, gusto nila kasi ito mga farmers napaka yaman sa calcium, kaya trinay ko sa kanilang umaga ito ngayon para masubukan natin kung kakainin nila. Ayan mga farmers, pag talaga mag-aalaga kayo, Peking duck talaga napakagandang alagaan kasi kahit dumaan pa ito ng ilang linggong lamigan, ilang linggo na may low pressure or masama ang panahon, may habagat, malakas ang hangin, malamig, still survive pa rin ito mga ka-farmers. Kaya masarap alagaan itong Peking duck. Kita nyo, ayan, nahulog yung isa. Ayan, nahulog mga ka-farmers. Ayan, napakasarap alagaan pag ganito. Nakikita mo na talagang very healthy. Ito yung mga malalaki na iniiwala ko mga farmers. Kaya try ko lang kung kakain sila nitong Indigofera. May yung mga nag-aalaga dyan ng mga Peking duck. Nagkaroon ba kayo ng mortality ngayong bagyo na to? Maliban lang po dun sa mga nabahaan. Dun nga pala sa mga nag-aalaga ng Peking duck na nabahaan ngayong bagyong ito, ngayong masamang panahon, ngayong habagat. Bangon lang po, bangon. Lakas lang ng loob. Kung malaki masyado ang inyong kapital at nagkaroon ng problema ngayong tagbaha, lilipas din yan. Pray lang po kayo. Ito naman kabila ang ating bibigyan ng farmers. Try natin itong kabila. So halos ko lang natira pero try natin ibigay dito sa maliliit kasi itong maliliit na ito kakain din, try natin. Ayan, kakain din talaga. Ayan. Zero mortality tayo mga farmers ngayong panahon ito. Buwan na lang natin dyan. So eto, magagawa ko ng mga farmix ng kanilang pansamantalang malalagyan ko dito. Ito kasing area na to, ipapagamas ko to sa kanila para makakain na rin sila ng mga damo-damo. At pagka yung okay na ito, nagamas na nila kasi kakainin nila yung mga damo nila. Tataniman ko kasi ito later ng gulay.
So bago ko sila ilipat sa bukid, dito ko muna sila ilalagay para magamas nila ito. Saka medyo sikip na rin mga farmers sa ating dun sa ating kulungan eh. Hindi na rin sila masyadong makagalaw kasi malalaki na sila. So ibababa na natin sila dito. Gagawa tayo dito mga farmers ng paglalagyan nila. Bale, bumili ako kasi mga farmers ng nung kanilang pambakod. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ilagay. Ano ito mga ka-farmage yung ating ibabakod. Ito ibinili natin sa Shopee ng 1,400. Bali 700 ang isa nito. Dalawa kasi ito 25 meters.
Atin muna mga ka-farmix na ito. Tatanggalin muna natin. Ito yung gagamitin natin pambakod. Yan, bale ganito ang tsura nito mga farmix. Bale ganito ito tsura nito, napakaganda nitong pambagod mga farmix. So masyadong mataas siya kasi 1.5 meters, kaya ang gagawin natin ay hahatiin natin sa gitna. Napakatibay mga farmix. Hindi siya basta-basta masisira. Dami tayo mga ka-farmix ng ng tie knot na pantali. Ito yung binili ko nung lumuwas kami sa National Bookstore, gagamitin na natin dito. Man, pakidikit nung dun sa may pagilo na. Tapos itayo mo para balance, itayo mo. Itayo mo papaganon. Papaganito. Yan, higit ng konti. O ibaba mo. Banda rito ka para mahigit mo yun, para maitayo mo yun. Banda rito, banda rito. Yun, itayo mo yun doon sa dulo. Kapitan mo lang siya para mag-balance. Sige.
Napakadali mga ka-farmmates kapag ang ipantatali nyo dito yan, ganito. Kasi lagay lang kayo ng lagay dito, okay na. Yun nga lang, pagkakalasin nyo ito, edi sisirain nyo na to. Yan, higitin nyo lang pabaganto mga ka-farmmates. Napakadali. Ayan, okay na, bagting na yan. So tatlo lang sa isang haligi mga ka-farmmates ang ating ilalagay. Tatlong tali lang. Toto, tulungan mo ako, Eman. Isa-isa. Diyan sa isa magtali ka. Tatlo lang naman, tatlo anak ko. Gagawin mo lang. Ano ba yan? Ayun oh. Isa, dalawa, tatlo. Kahit dalawa lang pag gagawin ng pili. Basta mahalaga sa ilalim na ilalim. Bagting anak sa ilalim. Ayan, katulong ko si Eman yun ang paglalagay nito. Sa ilalim anak, sa ilalim ng todo, sa ilalim. Kasi doon sila dadaan sa ilalim. Sa pinakapuno, sa pinakapuno. Pakaganda kasi itali mga farmers, higit lang kayo ng higit. So marami naman nabibilhan nito. Kahit sa mga bookstore meron, sa mga general merchandise meron ito. Nakita ko din sa puno. Ilan mo? Ilan na itali mo? Ay! Daan. Naglag. Ano mo, higitin mo muna para bumagting. Hindi, para bumagting. Ay, pag diba, kasi baba mo. Doon sa kulungan kasi overcrowded na sila dun mga ka-farmmates. Overcrowded na sila dyan, kaya kailangan mo nang ilipat natin sila dito sa area na to bago natin ilipat sa bukid pag medyo malaki-laki na. Higit ang ulit. Kailangan kasi mabagting mga ka-farmmates kasi makakadaan yung ating mga pekentak pag hindi bagting. Nakatatlo na ako. Wala, idulis ko to. Sa dalawa ko. Sandali anak, sandali. Wala pang oh, yan, sige. Tatloyin mo siya sa taas na kasi siya dito. Mas maganda ka farmmates kung ang inyong ilalagay na poste medyo mataas. Ito kasi ng aking mga inilagay na poste na pababa, pero okay lang kasi pansamantala lang naman to. Ililipat naman natin ito dun sa bukid. Ang purpose lang natin ay magamas yan kasi gagawin kong tunnel man ng mga petso itong likod bahay namin. Wait lang. Ito sa babang baba anak, sa babang baba.
almost done na mga ka-farmmates itong aming ginagawa ni Eman. Ayan. Medyo hindi lang talaga straight yan kasi pansamantala lang itong ginawa namin, kaya kung mapapansin nyo hindi ganun kapulido. So ayan yung result mga ka-farmmates, ipakikita ko sa inyo. Ayan. So ililipat natin dito yung yung ating mga peking duck for the meantime, kaya nagawa tayo nito. So hindi masyadong pulido kung makikita nyo kasi ang gagawin naman natin dyan ay ililipat ulit natin doon sa bukid, kaya hindi na masyadong pinaka-pulido ito. For the meantime lang to para maibaba lang natin kasi overcrowded na rin sila mga farmmates. Ayan. Prepare muna tayo ng painom sa kanila. Bitmin Pro gamit natin mga farmmates para sila hindi manibago ngayong inalpasan natin sila dito sa kanilang bagong environment.
Then hanggang dyan na lang mga farmmates sa ating video ngayong araw na to. Pinakita ko lang sa inyo na inilipat ko na itong ating mga alaga dito sa lupa kasi crowded na sila dun sa kulungan.